Merienda ng ano? Merienda ng mangga. Merienda tayo ng mangga. Ibang merienda to. Alas 11 na yata eh. Manggang ano, yan o. Medyo madilaw-dilaw na. Manibalang, sabi nga nila manibalang. Dito yata sa Tugigaraw ito ikwan, natangkan. Merienda. Oh, hinog na eh, oh. Habang pinanonood yung mga baboy. Pero yung mga baboy. Binigyan ko ng konti, siguro makalahating kilo. Kalahating kilong pids. Ano, ba hindi ka kumakain? Ha? Brownies. Wala, hindi nyo makakain yan. Nakarehas kayo. Sarap yung mangga, hindi maasim eh. Kasi nga no, tawag dito, maribalang na, manibalang. Yan yung mga manukis. Mga nakanganga. Naiinitan. Naiinitan sila. Ito lang kaganda sa may puno ko ng mangga. Libre ng mangga, libre. No. Binigyan ko na kayo kalahating kilo eh. Mag-alas 11 na yata. Palamig-lamig na yung mga baboy. Oh. Wala. Hindi mo makakain yan.
balat ng mangga. Makulit yung isang yun. Sinusungkal yung floor drain eh. Oh, yan. Pag lumuwag yan, ubos yan tubig ninyo dyan. Tignan mo. Pag lumuwag yung takip niyan. Oh. Floor drain yun eh. Yun, sinusungkal na yun. Patatlo. Merienda. Hindi nyo makakain yan. Para sa akin to. Mamaya bigyan ko ulit kayo ng pigs. Bigyan natin ng balat ng mangga yung manok. Oh. Sarap eh. Hindi na siya maasim. Mariba lang. O, papunta na sa pagkahinog. Bakit? Kinagat yung nguso mo. Away pa eh. Kaya yung mga balat ninyo puro galos-galos eh. Kakagatan. Lalaro. Okay. Share lang po. Comment, subscribe. Pakipindot na rin ang notification bell. Share sa mga kaibigan natin dyan. Ito po ang latest dito sa babuyan ni Kapis at saka Manukan. Oh, mga manukis. Bye-bye. Ayan, kuha pa tayo ng kuha ng balat ng mais. At may oras pa. Kaya pa naman ng sikat ng araw. Siguro mga alas 11 na siguro.
Ganyan lang yan. Medyo may kalayuan eh. Pero hindi naman kalayuan. Mga nasa kun lang yan eh. Nasa 50 meter lang yan. Sa camera eh, malayo nga lang. Hindi ko naman pwedeng dalhin yung camera doon at baka mag-reheat. Kaya hindi, sinabit ko lang yan sa may puno ng pilipil. Kasi sinasamantala ko yung pagkuha ng yung balat ng mais. Kasi malapit ng sunugin to eh. At pag sinunog at umulan, araduhin na yan. Kaya sinasamantala ko. Nasalamantala ko yung sikat ng araw at maliwalas. Kasi pag ito inarado na yan. Yung inarado ng traktora. Kasi nag-arado dito yung traktora ay malaki. Kaya itong areang ito, sandali lang to. Mga 10 ikot lang siguro yan, arado na yan. Sinasamantala ko. Madami ng laman yung yung kulungan ng baboy. Nakakaasar na nga dahil pagka yung inaano ng mga baboy nilalaro yung balat ng mais, pumupunta doon sa wallowing pool. Yan, may mga motor pang dumadaan sa likod. Magulo. Yan, samantala ko dahil yun nga, pag umulan, oras na umulan yan, sigurado araduhin na ito eh. Puno na yung yung bedding bed nila. Sumusobra na eh. Pag naglalaro sila, yung ibang balat ng mais pumupunta na rin sa wallowing pool. Kaya yun naman ikwan. Pag yung mga lumaki at huminto na yung paglalagay ng mga dahon, yung mga balat ng mais diyan, na bumababa rin eh. Parang siya na dudurog yung mga mais, katawan, balat ng mais, dahon ng mais, busil ng mais. Sa ngayon, palibasa nga marami. Kaya pag sila, naglalakad, o kaya naglalaro yung mga baboy, pumupunta sa wallowing pool. Yan ang pagkakaiba ng aking kulungan ng baboy. Tapos, pagka yung magpapakain ka, lilinisan mo muna yung kainan nila. Dahil puno ng katawan, balat ng mais, dahon ng mais, pusil ng mais. Madali lang naman linisin. Madali lang naman. Yan ang pagkakaiba ng ng hindi konkreto yung flooring. Yun nga lang kagandahan, hindi siya maamoy. Hindi gaya ng iba na malayo ka pa nalalanghap mo na yung amoy ng baboy. Ayun hindi. Kasi nga, odorless tawag na odorless. Manapa kong yan rice hull. Napakaganda niyan kasi yung rice hull pinong-pino. Wala, malayo Kaya dito na muna sa balat ng mais. Hihintay na lang Ayan, padalawang na yan. Padalawang sako ko na yan, kuwang yan. Padalawa ba o patatlo?
Kasi kung dadalhin ko pa rin yung camera, istorbo kaya tinutok ko na lang dyan. Ay, malapit lang naman hindi naman kalayuan. Ilang agad na ang balat ng mais. Balat ng mais. Pinaka-flooring. Kuha pa tayo. Ano yata ito? Pagtatlong balik na. Tatlong balik na yata yan. Medyo kasi ano yung sikat ng araw matalim dahil mag-aalas 11 na Yan ang oras ko kasi tatapos ako dyan sa manok, baboy, mga alas 9. Tapos babalik ako sa taas kasi alas 8 inom ng gamot si Madre. Kaya babalik ako doon. Pagbalik ko yan, diretso na ako dito. Kaya yan ang oras ko. 9 to 11, 12 yan. 9 to 10:30. Madami pang gagawin yan. Kung talagang gusto mo ng trabaho. Yun nga lang, pag sinipag na tumamad, wala na. Doon na lang sa yung Madre de Agua gusto kong magtanim kasi marami nang namatay dahil nga yung tag-init. Ang problema naman, kung magtatanim ka, lalo't walang ulan, medyo namamatay din. Kaya, mas maganda kung medyo umuulan. Tapos sa bala ko yung doon sa may manukan, sa road dahil black androlop, maglalagay ako ng yung kulungan ng mga 1 month, 2 month na sisiw. Kasi pag inihalo ko doon sa malalaki, nahihirapan kumain sila Kailangan pagka yung 1 month, 2 month separate mo yung kanilang pakainan. Gusto kong lagyan ng net para maganda-ganda. Separate sila, separate. Ayan. Matindi, mainit. Wala ka yan. Walang paguran. Kasi may dala ko dyan rek. Nire-rek ko yan para madami akong maipon. Kasi noong una kinakamay-kamay ko, mabagal ako makapagsako. Kaya ang ginawa ko, kumuha ko ng rek. Yung kalaykay. Hindi mabilis. Kinakalaykay ko. Pati mga dahon, yung puno, dala, yung lupa, yung lupa naman pag inihampas mo dun sa may rek yung puno ng mais, natatanggal naman. Mabilis matanggal. Dahil mainit. Kung saan tuyo yung ugat. Kaya madaling matanggal. Yan lang yan. Meron pang mga pagkakataon na walang mais
Dahil gaya nung yung mais nga ano, yung yung taggulang yung mais. Ang ginagawa ko, kukuha ko ng ano, yung dahon ng kawayan, siyang nilalagay ko. Yun nga lang, mabilis siyang matunaw. Dahil maliliit yung dahon ng kawayan, tsaka mapino. Hindi gaya niya sa mais, makapal. Lalo yung puno niya, makapal. Wala kasi kung isisimento ko, una yung isang load na buhangin, nasa 1 to. Siguro kakayanin na yan. Tapos mga simento, 5 supot. Yan. Pagkain na ng baboy yun, magagastos ko. Yan. Magaan lang naman yung pinagbalatan ng mais. Magaan lang yan. At ilalagay natin doon sa loob. Lagay natin sa loob. Wala tayong camera naman. Maganda yan. Makulit. Kakanong ko na. Pag pumasok ka sa loob ng baboy, talagang hindi ka titigilan ng mga yan. Titigilan mo lang yung mga yan. Titigil lang sila pagka yung mayroong pagkain doon sa kanilang labangan. Pero pag pumasok ka dyan sa loob, kakainin yung pantalon mo tsaka sapatos, tsinelas. Kaya diyan, pagka yung nabigyan mo na ng pagkain, hanggat magagawa mong nakakaisang sako na gumawa sa loob o kaya maglinis, ganyan. Ayan balat ng itlog. Okay, maraming manok. Pwede nyo pakain to. Balat ng itlog. Yun nga lang, kailangan i-blender ninyo. Ayan powder na siya. Ayan, ihahalo dyan i-blender. Tapos ito na yung kalalabsan niya. Yan siya. Pang yan, panghalo sa pagkain. Sabi nga nila calcium. Di ba? Ihahalo niyo sa pagkain. Depende, 1 kilo. Ginagawa ko 1 kilo, tapos mga 4 na dakot. 4 na dakot na yan powder. Yan ang ginagawa ko. Yan. Biniblender ko para maubos na. Yan, 1 week na. 1 week nang na injection na ng Gonadin. Sana mabuntis. Yung kanyang bulba normal na uli.
normal na uli yung kanyang bulba. Oh, yan oh. Bali, one week na. 7 days na. Buhat nung ma-applyan ng Gonadin. Yung pangpabuntis. Ang problema naman, ito mga langaw. Kailangan talaga mabalutan ng net. Ayan o, yung mga kulay, ano na yan, blue. Yan. Kagat ng lamok yan, nilagyan ko lang kahapon. At nagpapantal na eh. Nagpapantal na. Ayan siya. Sana mabuntis kahit isang bate lang yung naipasok sa kanya. Hindi naman katabaan eh. Oh. Oh. Hindi naman normal lang yung kanyang katawan eh. Sana makuha. Kasi nung nakaraan, dalawang battle yung ini-AI ko. Kahit na dalawang battle, ang anak niya 8. Ito nga, ito yan o, mga patining na yan. 8 yung isa, yung patatlong labas sa sobrang laki, lawit ang dila kaya namatay. Ito na lang 7 natira. O yan, patining, ayun yung isa, si tulunggis yung isang yan. Ito nga pala, masabi ko sa inyo, yung mga gustong magbabuyan at nahihiya kayo na magpaligo araw-araw, ganito ang gawin ninyo. Gumawa kayo ng kulungan ng baboy na 4 by 5 meter. Tapos lagyan nyo ng paliguan 1 meter by 5. Yan, 1 meter yung laki, ang haba 5 meter. Kung may budget kayo, di ang gawin nyo yung simento pero naka-slope ang takbo ng tubig dito sa wallowing pool. Kasi ako nahihiya akong magpaligo sa mga baboy, kaya ang ginawa ko yan, naggawa ako ng swimming pool nila. Wallowing pool ang tawag nila, wallowing pool. Ayan. Kung may budget kayo, yung lugar na yan, di semento ang gawin ninyo. Ngayon, kung marami naman kayong mga puno o kaya malapit kayo sa rice mill, magandang i-offer ko sa inyo yung rice hull. Kung malapit kayo sa rice mill, o di kaya marami kayong puno, yung mga dahon-dahon, kaysa sa sunugin nyo, di ilagay nyo na lang diyan. Ngayon, kung nahihiya naman kayong magpulot ng mga dahon-dahon, semento na lang ang lagay nyo. Basta naka-slope ang takbo ng tubig papunta rito sa may wallowing pool para may paliguan sila. Ayan. Hindi ako nagpapaligo dito, basta nilalagyan ko lang ng tubig yan. Bahala na silang maligo dyan. Pag sila naiinitan, di maligo sila dyan. Tapos lalagyan nyo ng tapunan ng tubig. Andyan yung sa gitnang yan, yung floor drain. Yan. Dito ang tapon. Yan o. Diyan ang tapon ng tubig. Wala pa, hindi pa simento yan. Kasi wala pang budget eh. Wala pang budget. Ayan sila. Ang capacity nitong 4 by 5 meter na ito, 10.
nanganak lang siya ng 8, kaya tapos yung isa hindi pa nabuhay. Ayan, kaya 7 na lang. Patining, yan. Ayan sila. Dito na rin sila nadumi. Yan. Pagka yung medyo tinatamad akong ipunin yung dumi nila, hinahalo ko na sa tubig. Tapos doon ang tapon. Ngayon, pag sinisipag ako, di winawalis ko, kinukuha ko yung dumi. Tapon ko naman doon. Yan sa ilalim ng Madre de Agua na yan. Madre de Agua yan eh. Yan. Diyan ko tinatapon. Kasi meron na rito mga dumi-dumi ng ano yan. Ito. Yan, dumi yan ng ano, ng baboy yan. Ito daw iaaraduhin. Tataniman ng mais, kaya diyan ko nilang ikinalat. Tataniman ng mais. Ngayon, pag ako hindi nahihiyang kuhanin yung dumi ng baboy doon, kukuhanin ko yan. Doon ang tapon sa Madre de Agua. Yan. Madre de Agua yan eh, maberding yan. Bahala na yung manok magkalat dyan. Kasi marami namang manok dyan ano, yung manok ng mga bayaw ko. Kalat. Native. Hindi gaya nitong mga alaga ko na yan na Rhode Island Red na nakakulong. Yan. Rhode Island Red. Oh, yan sila. Oh. Alas 9 pa lang, nakabuka na yung mga bibig. Mainit eh. Kaya dapat hindi sila maubusan ng ano. Hindi sila maubusan ng tubig. Ayan, oh, diba? Bakit mo pa papaliguan yung mga yan? Ayan, oh. Liligo na silang pusa. Pagka medyo nilalamig na, relax sila doon sa may mais. Ayan. Pag nainitan sila, baba uli sila dyan. Ayan. Balat ng mais yan. Yung iba risal. Nung wala pang balat ng mais yan. Yung mga dahon-dahon na yan. Dahon ng mangga. Basta mga dahon. Kawayan nga pwede. Nilalagay ko dyan yung anong kawayan. Dahon ng kawayan. Bakit ka pa magpapaligo eh? May paligo na sila. Oh. Oh, yan. Oh. No? Oh. Kukunti pa lang yung tubig na yan. Bali, 2 drum yung nilalagay kong yan. Ay manapapagka yung halimbawa ay kalahati niyan. Ang taas niya ni Kwan eh. Ang taas yata nito isang hollow blocks eh. Yung gutter na yan. Ay, paano pag napuno pa ng tubig yan? Para silang nasa ilog niya. Ayan. Hop, inaantok na isa. Pa-relax lang yan. Ayan. Kulang na yung ano rito. Yung 6 na kilong may plastic ko. Plastic ng ice cream na pan. Tubig. Umubos na sila ng 7 kilo hanggang 8 kilo. Tatalisin ko yung plastic. May plastic yun. Basta yung mga dahon na ano, yung mga dahon. Pwede dyan.
Kaso lang sa dahon, marami kinakain nila yung dahon. Lalo pag gutom, ubos ang dahon. Pero yung dahon ng kawayan, hindi nila makain. Ayaw nila. Alisin natin yung plastic. May plastic yun. Maya, lilinisin ko. Alisin ko yung tayo ninyo pagka yung natapos ako mag-video. Nakakatuwa ng pagmasdan eh. Lalo't masisigla. Manapa akong 10 yan. Pangarap ko nga dun sa kinuhanan ko ng similyak ako, makasampu, ayos na eh. Nangyari, 7 ang anak, 2 batil. Tapos yung ini-AI ko ngayon, 1 batil lang, aywan. Ewan kung mabubuntis siya. Bali 1 week na ngayon eh. Okay, hanggang dito na lang po. Share lang po, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapisit. Aalisin ko yung dumi nito, yung tae. Kasi pag laging nababasa yung tae nito, nangangamoy. Bye-bye!